Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kang balanse, matuod ng mensahe, wala sang kinalampilikan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radyo. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, #1 with 40.10% radio station share. #2, Bombo Radio, 38.70%. #3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod, #1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:01. This time Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Action Reports, first portion. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan? Welcome diri sa ideo sining palatuntunan sa Action Reports first portion sa sining adlaw sang Sabado, ika-6 nga adlaw sa bulan sang Marso tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan sa sining adlaw? Magapangalagad naman kita, tubtub kita sa takna nga lasay sa sining pagpangalagad sa Sabado nga edisyon. Action Reports, first portion. Tangalan ni Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Kantong ang inyo sining manginde kaupod sa sining aga, mga kaaksyon sining Sabado. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa Aksyon Reports Morning Edition sining adlaw ti sa Bacolod City Government Center. Dalon karon dugay-dugay ni Action Art Tayhupon ini may kang tanan sa vaccination program para sa mga medical workers sang duwa ka mga ospital magalawig sang 5 ka adlaw suno sa Department of Health. Action Radio. Samtang sa Bacolod City Police Office naman nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa pagpalagyo sang duwa ka mga respondents sa CICL sa SDC hindi
hindi na responsibilidad sang Women and Children Protection Desk o kon WCPD sang BCPO. Aksyon! Radio! Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ni Aksyon Brian Morden, ini may kangtanan sa Nokpo, handa na nga magpabakuna kung mag-abot na ang COVID-19 vaccine. Aksyon! Radio! Sa Kapitolyo Provincial balita ni Aksyon Eden Abuso, ini may kangtanan sa palayag ni Attorney Annabel Palik nga gin-reassign na ini sa Governor's Office. Aksyon! Radio! Pila lamang ini sa ato sining balitaan sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sang Aksyon Balita Morning Edition. Sa balita naman sa National SWS Survey, kita mga kaaksyon 39% sa mga estudyante nga yara sa online learning ang mabaskog nga nagapatigayon sang pagtuon pagi sa mabaskog man nga internet connection. Aksyon! Radio! Way gid ni problema basta baskog lang ang internet, kayang-kaya sa aton sining nga mga estudyante mga kaaksyon, pero kung nagaigod ganing internet mo amo gid ni ang problema sa aton sining nga mga ginikanan. Aksyon! Radio! Samtang Presidente Rodrigo Duterte kahapon or kagabi ang nagpanawagan sa iya sining long time assistant nga si Senator Bongo nga mayara sang botsing ganon, no? Nga dapat pa sang karon pa ang pagpainuino sang aton sining senador, no? Angot sa ginpatigayon nga speaking engagement ni Presidente Duterte sa National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict sa Cagayan de Oro City. Aksyon! Radio! Samtang may bag-o naman nga coronavirus variants mga kaaksyon, no? Nga padayon nga igo sa pungsod Pilipinas. Ang ining bago nga coronavirus ang na-detect sa pungsod Pilipinas nga daw kuan sa subong nagaparagilot, no, sa pungsod Pilipinas ini based sa ginpalayag sang Department of Health mga kaaksyon, pero sige pangila sini nga pagtuon kung bala nano ini ka makahalit nga klase sang bagong variant sang COVID-19. Kay isang damlag pang DOH ang nag-report nga 52 tanan ka mga kaso sa South Africa, 41 driho ang sa Metro Manila. Ang gina-expect sang Okta Research nga magasaka pa ini sa sining mga kaso sa pinakabahin sang pungsod Pilipinas, ilabi na sa National Capital Region. Aksyon! Radio! Grabe, no? Way patamo ang pawan sa coronavirus. May bag-o naman nga coronavirus nga hana naman nga magasulod diri sa pungsod Pilipinas. Sige, pinalamang ini sa ato sining mga balitaan sa siningaga diri sa ato sining pagpangalagad mga kaaksyon namon sa kanginan. Karon dugay-dugaya pang sa lapiron ta ining mga balita diri sa pagpangalagad sang aksyon balita action reports first portion, no? Mas ning pako action BBB tani. Sige. Sa mga kaaksyon taway pa makabugtaw da pagmatamat na sa may mga hilikoton sa sining adlaw pagmatamat na para siguro lambada na kita, makahisayod na kita sang mga senaryo kag ang ato sining mga obligasyon makadtuan tana sa sining adlaw sang Sabado. Action Reports First Portion.
Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 4:08 na nga oras, daligid lang mga kaaksyon. Matagtaray pinaka mga commercials, balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay, plus ng first report ni Aksyon Alvin Graba sa aton sining nga patrol. Ang sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod, kag pilaman ka mga market reports naton ni baloon ta dugay-dugay upod kay Aksyon Alvin Graba. Sa ato sining nga pagpanumbalik sa dili gidamang madugay. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig. Action Reports, first portion. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 4:10 ang aton oras diri sa pagpangalagad sang Aksyon BBB. Karon Aksyon BBB, Action Reports, first portion sa kay Guillermo Clarito ga pamati na. Ay perting mga suki na to nagapaho si Guillermo Clarito. Sining niya mailang pamati sa tanan. Bag-ong programa abi ko gani Aksyon Balita Banat Bulig. Ay pwerte gani man. No mamaguhan man ta ko kay say. Pero karon lang ning adlaw kay kahapon si Aksyon Fred Salanga nagsaulog sang iya sining nga kaadlawan. So maka-relax sana ya. Kay Neil Brian Baloes mailang pagpamati and good morning Sir Neil Brian Baloes. Kag kay Sir Alex Montesa rin naman ho. Present naman siya. Sir Rex daw, masalamukan ka. IBB karon pa. Gani, daw matipyada pag Sir Alex. Salamat kita sa inyo sining pagpakigupod bisan aga pa. No? Kay Andrew Juanites, siling niya mayong aga. Gani man tuto Andrew. Salamat gid no sa inyo sining pagpakigupod. Kay George SG Ganghe, no? Kay SG or Ganghi SG may lang pagpamati sa pamilya Ganghi sa La Carlota gapamati sila subong live from Sichuan. Thank you so much gid Ganghi SG no. And sa kay Ronnie Gordon salamat gid Parikoy. Thank you gid no live with copy bao porte mo nang masarap gid. And Justino Hontiveros the second may lang pagpamati si Sir Justino Hontiveros.
And Madam Lunila Tarosan, may lang nga pagpamati dira sa Purok 20, Barangay Alangila, no? May lang nga pag-monitor, Madam Lunila Tarosan. Kay kimisabi si T.S. Sing Majilan, may lang nga pagpamati, no? Kimisabi Majilan, perti nga mangalan. Kay Ibon Boester, no? Ebon Boester, may lang nga pagpamati, kag belated happy birthday kay Action Fred. Ayos. Salamat Skid, no? Dali pa sa iba, no? Dali gidang, no? Kay kadamo na sa mga mensahe nga ginpadala kay batchmate Jonathan Fuentes, may lang nga pagpamati aga pabats gabugtaw na. May lang nga pagpamati advance happy birthday para buwas sa bata ko nga si John Michael Fuentes ga sa ulog sang iya sining nga kaadlawan buwas ni batchmate. Happy birthday sa kay John Michael Fuentes. Kay Maria Teresa Hofilinia, may lang nga pagpamati man, and good morning sa inyo tanan-tanan. Sa kay di ko maintindihan ni kay kuan man niho ano ni mayong aga ginatamyaw talangda sa taga Quezon City, no? Di ko maintindihan, madam, kung ano ni ang ngalans ni, no? Mayong morning lang sa inyo tanan-tanan. Ayos. O sige, kay Kagawad Imbong Joe Campo, nga pita, salamat gid Kagawad Imbong Joe Campo. Action Reports, first portion. Upot ninyo. Dali lang mga ka-aksyon, kaya rin na si Aksyon Alvin Graba sa patrol. Manghisayod kita sa nawong sa atong sining syudad, sining aga, mga ka-aksyon. Balita sa patrol. Una pa lang imbokada, situational report, we have Aksyon Alvin Graba sa kutob nga nalabayan niya sini. Aksyon Alvin? Good morning sa imo, Action Rex. Ba, dumayong tirada mo? Oh yes, ang muna importante, basta unay ang kape. Tanay naman kami subunga ni Papang Nixon. Oo. Ba, puwerte Puwerte gid, temprano pa, sa jagit ko no kagabi. Ba, gani. Oo. Doon nabilin pa to sa iya? Ani, siling niya kagabi ba, puwerte gid ya ka sadya kagabi, siling ko gani man, pero medyo naka-absent ko dyan tayo. Okay lang, pero ang importante, tuloy ang saya. Tuloy ang saya. Tuloy ang ligaya. Tuloy gid. Patuloy gid ang ligaya. Bulan sang Marso, tamo ka celebrate birthday, no? Oo, Klako mo na. Di mo, pizza 2. Oo, pizza 2. Pizza 1 ni Papang Pagka 4 Eric. kay Action Dale. Oo, pizza 4 kay Action Gagapon kay Dale. Action Fred. Oo, subong adlaw may birthday man. Sino pa gid? Si Sir Edgar. Kay Sir Edgar Kadagat Oo. gali. Oo, Sir Edgar Kadagat. Happy birthday, Sir Edgar, no? Subong galing adlaw, pizza size. Pati ko gani, may portion sang helmet sa eyes ang Pasiraya? Oo. Ba, pasiradan niya tapos ipa-open niya lang. Oo, ipa-open niya lang tapos, no? Tapos ang iyang birthday, pa-abrihan niya lang. Oo. Tapos ang celebration, no? Gani, Pero man. damo ang pati ko gani, mga bisita ni Edgar Kadagat, damo man. Ti amo ng mga... Tapos, Pilaya? ang bati ko, 27th birthday pa lang ni Edgar, no? 27 birthday yan. 27th Bataon pa. birthday. Bataon pa. Mm. I think 27. Suli, ano nga? May Tama, no? pasuli ka pa. Belated by the way, belated happy birthday kay Sir Fred Salanga. Sa 25 may birthday man. 25 sang January? Oo, sang January. Ano na iya? Si Ricky. Ricky Arsaga? Yes. Si Action Ricky Arsaga birthday Birthday dyan. man That gali. is coming 25. So tamo sa Lubran, Damo, no? gali mga January. Oo, mga mga March, no? Tamo. January, mga March. Damo mga March boys. Nga makabig ta bala umuni kuno basta bulan kuno sa nga Marso. Amuni ang birthday sa mga gwapo. Bo, tsakto Huwag ko da bangga. Oh, yes. Ba, kontra, patay. Patayo Pataya. Di ka mustang syudad Tasubong? Ang
Laragway sang syudad sang Bacolod subong nga kagaw ng aksyon na Rex. Wala lang madugay naglabay ang patrol sa area sang Capitol Lagoon Action na Rex kunti kada Sabado. Ang kalabanan diri basta Sabado temprano pa nagajogging galing kay ti syempre ang iban medyo basi maadlawan para makitaan ta naman ang mga nanari-sari nga mga bituon. Sa kalangitan nga may nag-jogging na das Capitol? Yes, Action na Rex normally mga nag-umpisa ni sila sa pag-jogging mga around 5 o'clock, especially Saturday. Pero subong nga aga, wala pa kita sa may nakita, no, nga nag-jogging. Magluwas kit lamang ang mga call center agents nagpanaog gikan sa ARB, no? ARB bala na nga call center, hindi Action Radio Bacolod, kundi sa may North Capitol Road Dampi, may isa ka call center company dira nga panaog Action na Rex yung siningatin yun, nagapangapay samtang ang iba panigarilyo the relaxation man basi break time bala Action na Rex kay amaning kasabideriya basta kada kaagahon amat-amat man sila ya panaog para mag-relax ti after sanga ila sini iyang sanga ila sini iyang how many hours sa pag-duty ti tugnaw man kinanglan magapainit-init pa, no, may pa si Papang Nixon gani painit-init nalo pa nga ang iban mapabugnaw. Kundi painit-init man siya? Oo, painit-init man siya. Actually, ang dalan karon sa Lacson Action na Rex masyado pagkatawhay. Ang kalabanan nga makitanta ang mga tricycles, no? Ang nagabiyahe sa dalanon sa siningatin yun, even mga tricycad. May ara pipila ka mga salakyan di pasahe sa siningatin yun ang nag-amat-amat naman. Nga sa pagbiyahe kita takagina ang area sang barangay Bata gabiyahe na going downtown area plus going man ni sila Action na Rex sa area sang Libertad nga temprano pa magapamalaklon magambal kita ya Sabado Action Rex damo gidya ang nagapamalaklon ti syempre kay makabig tabalang day off sang mga government employees ang iban nga mga nagaobra sa mga kumpanya day off man sang iban timing manigayo para sa ila Action Rex, no. Isa ka mga bagay ginaistorya namo ni Papang daw hindi na mapunggan maabot na gid Action Rex ang Sinovac, no, ang vaccine pala nga silingkot ano pang on your part, ano nga pa tuslok ka man? Kanya, depende ng klase ng tuslok, may pahigda, may patindog. Sa pahigda, sigurado kuya, kapasagin na sa iya? Sigurado, pasargin niya. Away niya, problema si Papang Nixon niya, si Papang Paya. Bisan sa imo pa siguro man, di ba? Amo! Ang importante diriya nga mas maging mabaskog Action na Rex ang lawas nga kahit papano iya nga makabulig may libre man way mani bayad gani that is why nga ang iban gani nga panawagan especially boss ng skid blas ang Corazon Locsin mo do pizza 8 oy may pizza city oo ti balantayan tagin ni Action na Rex sa nila ti para makitaan taman excited naman gani ang iban ngay although ongoing kag ti dapat padayon ang paghatag edukasyon bahin sini ano ang mahatag sini sa aton ano ang mga epekto sini basta ang importante diri Action Rex para kung ara na tanan kag napapakunahan na abi ang tanan ti mas mangin maayo ini on the part Action Rex sa aton diri kay balik sa normal makon mo na iyang halos sobra na isa ka tuig nag-antos kita sining ginatawag ta nga COVID-19 pero ang importante diri nga kumabalik sa normal ang tanan ati makabig taman niya nga buhi naman ang negosyo especially mga baligyaan, mga malls kag iban pa
nga makabig ta Action Rex nga maayo ini. Do so far ga matamat tagid man recover. Yes, Do naman matamat na recover. nagbulukas gani man ah. May mga nagabalik naman na gani diri sa aton. Kag ang importante diri Action Rex ang economy o kon ang ekonomiya mag-amat-amat balik sa normal. Ang patrol aron sininga aga ari sa area na sa Burgos damo na sa mga naga-parking man nga mga salakyan along Hilado Burgos nga naga-parking skillage sa dalan while ang iban ga panaog palagid lamang kung naga-amat-amat naman na deliver sa ila siniyang inog baligya subong nga aga. So aton sini nga mga kauturan luyag makabalo kung Sabado temprano pang magapanindahan magapamangkot kung bala pila ang presyo sang isda, manok kag iban pa presyo abisang baboy para may idea sila Action Rex no kay amat-amat man kita subong sulod sa Burgos Public Market may maganaga-deliver na sang isda. Damo nagapaninda subong? May Way pipila pagidman? na. Way pagidman. Ikaw naglabay ko doon, bukas naman, pero daw way pa sang manugbakal eh. Oo, subong may ara naman Action Rex pero amat-amat naman sa pagsulod, no? Sa sining tinion, ang mga isda gani diri arit may ganhaan sa merkado para mag-amat-amat naman sa pagplastar sa ila sining mga baligya. May makita na kita diri Action Rex isda tuloy ano ni ma'am? Tuloy no? Tuloy po kayo. Tuloy po kayo. Ma'am, pila ni sa subong? 100 ang kilo. 100 ang kilo para may idea sila, no? May marot man tadi. Marot sa karon tag pila? 20. 220. Medyo taas-taas siya jutay, 220. Previous, may ara tag 200. Nagtaas siya, nagsaka siya, 20. So, 220 Action Rex. Try naman natin sa iban basin may ara pa Action Rex. Niya, mga nag-plastar amat-amat, no? Nga temprano pa pamalaklon. May nakita diri Action Rex Bangros, may araman matan, may maniyo, may ano na? Lukos man subong. Ha? Lukos, paborito ni isang. Oo. Si Sir, pre. Dagko na? Dagko, lukos niya. Ano ni nga klase nga lukos niya, pre? Dalupapa. Dalupaka? Dalupapa. Ha? Dalupapa. Dalupapa? Dalupapa. Basta papa, gid ang paborito mo gid no? Amo. Nagpila ring locus na Dalupapa, pre? 240 Action Rex. So, dagkon siya. May ni siya. Yung isang kilo, pila na kabilog? Kung ang 1 kilo, sinipre, may pinakabilog. 2 isa, may ara 3 isa, may ara isa kabilog isa. Grabe. May isa kabilog isa, so dagko Action Rex. Lain na sa bagulan? Lain na sa bagulan? Lain man ni sa bagulan. Kaya niyan Dalupapa, pula ang kolor. Ang bagulan niya puti, no? Medyo puti man yun, no? Bagulan. Medyo brown, no? Brown. Medyo brown. Amo ni Action Rex nami man ni siya. Sir, thank you gid. I-try taman Action Rex pihak. May mga padalag ko man diri Action. Pero damo naman isda subong sa Burgos? Amat-amat naman. Amat-amat na. Pero pila palang ka tapangko da? Ang tapang ko, subong 1, 2, 3, 4, 5. Kung straight nga mga tapang ko, Action Rex, labot na niya mga around pulo nga mga nagabukas na. Damo-damo naman gali, no? Oo, Tingiban sinada, mga coffee shop siguro sa Pangilid na bukas naman. Tingiban sinigaro, coffee pa, dugay-dugay, maninda na. Sa Action Rex, si Ruben Casipe, Sir Ruben Casipe. Dugay-dugay naman palapit na karon. Sigurado may kape, ready na. Extra income niya nimo. Kabalo ka naman nga si Ruben Casipe, ang maning presidente sa Burgos Public Market nga iya pinalangga, sexy, gwapa nga asawa
Gabaligyaman sang kape, no? Si sa panalag ko, si Nini, available ta subong, ano? Kada mo na, bansa, panit, pangigi. Oo, bansa, panit. O, diri tanay, ang bansa ta, pila? 350. 350. Panalag ko ni Action Rex, ha? Ang panit, Panit, 280. 280. Tangigi tayo available, oh. 380. 380 ang ano niyo, the best niyong kilawon Action Rex. Durado, oo, tagpila. 250. 250 Action Rex, no? Bakal daw mga 3 o 4 ka kilo siguro Tag 250, 1,000. Ani man, wow, kitaan mo ni Action Rex, the best niya kilawon man. Isa diriya, ang mani nga pinaka-ginakabig, bala nga joker. Hasta mong kaugalingon niya, paligay mong. Sino man? Si Pari Junior. Ah. Mataan mo nyor, tagpila nyor. 200 ang mataan. Dagko marot mo ba? Tagpila? 100 man. Dagko marot ya. First class nga marot na, lagko na. Oo. Ang isa ka kilo sini may pila ka bilog ni. Sang marot, may 4, may 5. May 4, may 5 Action Rex, no? The best nga isda ni. Ano ni nga isda pre? Available. Mataan tagpila? 200 man. 200. Tumakon mo na 200. Ang kabaligya, lantaw na may pasahero, may gabakal pa. Ang tindero, tagpila. 1.20 lang tindiro. Ano, ang galantaw? Ang galantaw, taxi ng kilo. Nakaugalingan niya, baligyan. Mani Action Rex, para may idea si Rating Plano pa, magpamalaklon Action Rex. That is in relation sa mga utot nga may idea sila. Burgos Public Market ka na? Yes, Action Rex, Burgos Public Market. So far, ang mani pila ka mga observations ang patrol na lakip na diri ang presyo karon sa merkado, especially sa isda. Ang observations ang patrol ang ginatulong sa inyo sang Mighty area sa Burgos sa Public Market with aksyon Papang Nixon Tahong. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Reports, first portion. Salamat gid sa report ni Aksyon Alvin Graba. Una pa lang itong imbukada sa mga balita naton sa sining adlaw sang Sabado. Daligid lang mga kaaksyon na, standby anay sa dugang pang mga reports, mga kaaksyon, plus ining ining naglinapta naman ining daw extortion money or extortion letter nga gin pa nagtagni sa pila ka mga negosyante. Paano yun inabalaan man? Pila ka mga negosyante dire sa Bacolod kag Negros Occidental, partikularmente sa Kabangkalan no, nagkabaton sang sulato nga ati extortion pagpangilkilgid kag pagpamahog ang nabaton sang sining mga individuals. Hatagan ta na karon nagtalupangod dali sa aton sining pangalagad mga kaaksyon. Daligid lang standby, manumbalik kita sa dili gidamang madugay.
Tiyan namon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod na mensahe Wala sang hinadang pilihan Padayon Aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadang piligan Padayon Aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan ang mga kahintangan Responsable at pagbalita Pagdayon na ipalag na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalangga Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon radyo Padayon Aksyon radyo Padayon Aksyon radyo Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19,
nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield.
Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Liwat, malipayon nga sa aton sining mga kaaksyon. No? Sige, sa mga listeners na, good morning lang sa inyo tanan-tanan. Kuwauta ng balita, gikan sa aton sining Bacolod City Police Office, si Action Eric Magbanwa, on standby, inimay kang tanan sa pagpalagyo sang 2 ka mga respondents blatoho nakaligad nga Miyerkules nga mga CICL sa SDC hindi na responsibilidad kuno sang Women and Children Protection Desk o kung WCPD sang BCPO kay may araman na in charge mo tiyambot kun nga nagkapalagyo ni kag nanuning status. We have Action Eric Magbanwa sa balita gikan sa Bacolod City Police Office. Good morning report kay sa Bacolod City Police Office. May salabton ang Poso Guard kag house parent on duty sa magpalagyo ang 2 ka mga respondent ka children in conflict with the law o kon CICL sa Social Development Center o kon SDC nagligad ka Miyerkules kadlaw. Sunod sa kay Police Lieutenant Arlene Durandon, head sa Bacolod City Police Office, Women and Children's Protection Desk, nga nagpalagyo ang 2 ka mga CICL respondent nga karon nagapakidaro na sa 18 anyos kada kapakatubang sa dalagko ka kaso nga yara sa protected custody sa Social Development Center o kon SDC. Sa Locatorendon, madamo na nga beses nagpalagyo ang CICL nga nagapakatubang sang nagkalain-lain nga kaso. Sa Locatorendon, kinahanglan na nga ma-improve ang facility sa SDC para nga mga safety ang tanan. Sa Locatorendon, wala na sa salabton ang kapulisan sa pagpalagyo sa 2 ka mga respondent nga CICL bagot ara nini sila sa paghinakop sang Social Development Center sa diin ang mga social worker kag in charge sa security amo ang may salabton sa pagpalagyo sang 2 ka mga kabataan. So as a whole kita nga pulis ara gyapon kita sa pagmulig paano sila luwat ma-rescue or the term arrest kay may kaso na sila. But ang WCPD, ang ato naman diriya kapil, since nga na-turn over na sa protected custody, supposedly ang center ang mga pangita sila. But coordinated siya kung sa tita pulisan, ini nga problema, sige work hand in hand ang aton nga center. So ang WCPD, kung nakita sila ang liabilidad as to the protected custody na turn over ang bata. Si Police Lieutenant Arlene Durandon
head sang Bacolod City Police Office Women and Children Protection Desk. Ang ining report ginadulong siya sa kaluban sang Central Plaza Basog, puno sang whitening formula una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Action Radio. Thank you. Salamat kinaksyon Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Action Reports, first portion. Sa mga kaaksyon naton diri sa Bacolod, may kahapon ti nagabot ang vaccines, no? Ti gilayon man nga nagpatigayon sang nagbaton sang unang dose sang Sinovac vaccine ang 5 ka mga medical doctors kag isa ka nurse mga kaaksyon, no? Sa gipatigayon ni kahapon dira sa labi sa Bacolod City Government Center sa naibaluan nga ang nagpabakuna gilayon sa kahapon namusanday Dr. Miguel Sarabia, presidente sang Negros Occidental Medical Society. Then si Dr. Hector Gayares Jr., Chief Executive Officer sang Adventist International Healthcare System Philippines kag Deputy Medical Volunteer man sang EOC o kon Emergency Operation Center kag si Dr. Dolores Romila Tiples Roes, no, infectious disease specialist, presidente sang Philippine Society for Microbiology and Infectious Disease Negros Occidental Chapter, no. Di kahapon nagpa-inject man gilayon si Dr. Radila Yvonne Ramos Cortez, allergologist, internal medicines, allergy and immunology. Si Dr. Radila Yvonne Ramos Cortez. Kagang ikalimadre amo si Dr. Carlos Javier Primicias Jr., no? Dr. Carlos Javier Primicias Jr. Kag Valerie Villarosa Sarabia, nurse, asawa ni sa ni Dr. Miguel Sarabia. Tiya mo ning anom kapon kaya actually magnificent 7 tani mo. Galing kay ang isa do nagsaka ang blood pressure, wala madayon, no? So anom lang ini sila, 5 ka mga medical doctors kag isa ka nurse. Kahapon ang una nga gintublukan sang Sinovac vaccine diri sa ceremonial vaccination kahapon sa Bacolod City Government Center. Action Reports, first portion. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:51 nga oras, daligid lang standby, manong balik kita sa dili ginamang madugay. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering
And the winner is Henry Espulgar, DYEZ Action Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM. Ang harana sa DYEZ Action Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources.
Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman,
siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara sa Vida Vaccination. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara! Action Reports, first portion. Action no Radyo Philippine Standard Time, las 5:07 ng aton oras diri sa pagpangalagad sa Action Reports first portion. Kantuan tanay si Action Brian Morden, balita sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kangtalan sa palayag sang Nukpo. Handa magpabakuna kung mag-abot gidman ang COVID-19 vaccine ang kapulisan. Yari ang balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Negros Occidental reports. Yari ang balita upod kay Action na Brian Morden. Action, Brian.
May action Rex ginpalayag diri ni Police Lieutenant Abigail Dunasco ang Deputy Spokesperson sa Negros Occidental Provincial Police Office nga preparado na sila kag wala na sang atrasanay pa sa pagpabakuna kung magabot na gid man ang bakuna para sa PNP diri sa probinsya sang Negros Occidental. Suno kay Dunasco sa masunod nga mga simana ila inig na ekspektar gikan sa Region 6 kag sa karon pa lang ara na may gina-plaster na silang storage nga butangan sini agod nga maamat-amat bakunahan ang katapo sang kapulisan. Dugang pa sini nga halos tanan nga kapulisan gina-require gid nga magpabakuna. Pero kung may ara sang hindi pwede bangon sa ila sining kaimtangan sang lawas, ginarespeto ina action Rex. Naibalaan nga ang kapulisan isa lang sa pinakamataas nga prioridad sang aton otoridad. Karon nga dapat mabakunahan antes pa naman ang iban. Kag dito sa national, nag-umpisa na sa pagbakuna ang PNP. Inang balita ini sa Action Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Reports, first portion. Thank you. Salamat kid Action Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Good morning lang kay Ami Agustines Varon. Ga monitor sa sining aga kag kay Elmer Jofil. Magno ga pamati gid permis sa programa mo. Salamat gid Action Rex. Ayos. Salamat gid Ami Agustines Varon and kay Domi Javier. Good morning lang. Monitor lang ang asawa niya nga si Caroline Divino ga pamati gid kadaga from Sinai, no, si Domi Javier and Jory Into may lang pagpamati sa pamilya Into sa La Carlota, no. Rinaldo Tilos Espadero may lang pagpamati Rinaldo, no, kay Asis Mahinay good morning lang and Alex Fuentes, present na siya. Si Wardito Nisya, may lang pagpamati Wardito Nisya. Kag good morning lang sa taga Barangay Magbalyo, kag Barangay Talok. Ayos. Salamat, Skid. Sa kay Giselle Franco, good morning lang. No? Kay Angela Liarte gayon dato, may nga agaman. Dira sa Bangga Tutong 1, Barangay Filisa, Siyudad sang Bacolod. Kag kay Felinora Oliveros, may lang pagpamati dira sa Barangay Robles, La Castellana. Kag kay Dianton Diaz, good morning lang, kag belated happy birthday, listening here in Patria Village. Ay, pwede si Dianton Diaz. Ayos. And sa kay Yuditorta Dinapinya Barbecue, may lang pagpamati, mga kabreks ko sa Suay, Himamaylan, kanday Baby Rose, April Rose, Mary Rose, Dindi, Claire, Cindy Claire, no? Maxine Quezon, mga ipot-ipot sang Himamaylan ko, no? Damo gid nga salamat. Salamat gid Yuditorta Dinapinya Barbecue, no? Warren Ortez, may lang pagpamati Godofredo Bernel dira sa Lopezay na Morsya, kagay Maninoy Joy Tolentino Banguna. Ay, pwerte. Amor Malayang, good morning lang. Kagay Binong 70. Felinora Olivera, Sara naman. Kag Rosalina Arellano Espadero, may lang pag-monitor. Then, sa kay Sel Magsipok, may lang pagpamati. Ayos. Sige. Kag sa kay Leo Antivo, good morning lang kay Jam kag Ran kag Natnat. Salamat gid nagapamati gid sila subong. Halin sa kay Leo Antivo. Kag Eva Gradas Baterna, good morning lang dala sa Barangay Yubo, La Carlota. Aida Alunan, present man siya. Good morning lang Aida Alunan. Ayos. Din pag ito. Why na? Karon naman ang iba na. Mahina ang kalaban eh. Action Reports, first portion. Action Radio Philippine Standard Time, la 5:12 ang aton oras. Daligid lang mga ka-aksyon, matagtanay pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay.
Ito ka mga importante nga mapamahagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang Radyo Philippine Standard Time, las 5:21. Oras gindulong sa kaalwan sang Lifeboy. Action Reports, first portion. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:21 ng aton oras. This time kadto antang balita ni Aksyon Eden Abuso gikan sa Kapitolyo Provincial. Balita Kapitolyo. Ini may kang tanan sa palayag karon nga si Attorney Annabel Palek gin-reassign na sa Governor's Office. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden. Mga Action Rex, gin-reassign si Provincial Human Resource Management Office Head Attorney Annabel Palek sa Office of the Governor. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz II, ini kasunod sa petisyon sa Progressive Alliance of Capital Employees o CONPACE, bato kay Palek bangod sa ginaligar, malain nga pagtratar sini sa mga empleyado kag nagahatag sa ila sa mga kabudlayan. Dugang pa, isa diri among pag-delay sang sweldo sa mga contractual kag job order nga mga empleyado. Naibaluan, epektibong reassignment udto sang Marso 5. Si Palek ang pag-abusla naman ni Philomena Guzon bilang officer in charge. Ginpahayag man ni Provincial Administrator Diaz nga pagatutukan ni Attorney Palek ang transition sang management sang Negros First Cyber Center gikan sa pribado nga nagadumala pabalik naman sa provincial government. Naibaluan, isa karon gina-finalize na ang pag-untat sang joint venture agreement sa tunga sang Negros Property Management Development Corporation mangod sa ginaligar highly disadvantageous ini sa bahin sang probinsya. Naibaluan, hindi ini ang una nga tion nga ginsaylong opisina ni Palek bangod sang reklamo sa mga empleyado sa Kapitolyo, humalin pa sa termino ni Anay Governor Alfredo Marañon Jr. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Eden Abuso. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Reports,
Salamat gid Aksyon Eden Abuso, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Ma-recap ta na isang resulta kahapon nga adlaw sang Small Town Lottery sa way maka-check sang listahan. Sa steel result, first draw 25-30, liwat 25-30. Sa second draw 15 kag 19, 15-19 kag ang third draw 1 kag 6, 1 kag 6. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Diri naman kita sa mga nagataya sa loto. Yari na ang loto result. Para sa Mega Lotto 645 mga kaaksyon, no? 645 Mega Lotto. Jackpot prize mga 41,486,727 pesos and 80 centavos. Resulta, Mega Lotto 4, 32, 17, 5, 39 kag 1. Liwat 4, 32, 17, 5, 39 kag 1. Samtang sa ato sining nga Ultra Lotto, sa Ultra Lotto 658, wala man gyapon jackpot winner, so 49,500,000 ang premyo sini, no? Ultra Lotto 658, 56, 26, 12, 3, 45 and 32. Sa liwat, resulta sang Ultra Lotto 56, 26, 12, 3, 45 kag 32. Yari na ang Lotto result. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 5:25 ang aton oras. Daligid lang kay matag tanay pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo standby na sa report ni Aksyon Art Tayhupon sa magpanumbalik sang inyo sining nga palatuntunan sa dili ginamang madugay. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin.
Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi.
Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan? Aksyon Radyo Philippines Standard Time, las 5:34. Action Reports, first portion. Balik kita diri sa aton sining pangalagad. Good morning lang kay Jasmine Roldan Rabilio nga nag-monitor sa sining agad. Jasmine Roldan Rabilio kag kay Mercy Mirasol Flores, no? Mercy Mirasol Flores kag kay Jocelyn Kalamaan. Good morning lang, no? Kag Milagros Morales dala sa Barangay Maaw, good morning lang. Manjorni ho, present na siya. Dante Makilan, si Corey Bidaha from Kuwait, good morning lang madam, no? And Roldan, may lang pagpamati kay Nanay Hisosita kag Tatay Rafael nga gapangapi sa Gwa. Thanks gid, hihihi. Abi ko, balita ba nat mulig na? Dali-dali man kumugtaw kayo ito na. Dulong pagali ay forte. Sige, salamat gid Roldan, thank you gid, no? Niel Brian Balawes sara sa monitor sa gyapon kag kay Jescon Condeno, no? Jescon Condeno may lang pagpamati sa kay Loser sayungon nga maukod nga tagpalamati sang Action Radio Bacolod. Salamat gid kag kay Dods Dalida, good morning lang, greet lang si Mamaya Perla Dalida gapamati siya subong sa Mount Carmel. Dining Mount Carmel sa Escalante Dodge. Sige Elsa Iligan present naman. Kag Lois Sanchez. Kag Vanessa Mayo. Good morning lang, Vane. No? Kag kay Lloyd Tanorio sa La Carlota. Ayos. Layo Antibor. Manglayo ka pamati. Mano si Jam Jam kag Ranran. Ayos. Dagang salamat mga sirs. Action Reports, first portion. Kadtuantang balita ni Action Artay Hupon sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa vaccination program para sa mga medical workers sang duha ka mga ospital magalawig sang 5 ka adlaw suno sa Department of Health. Lawig-lawig ba? Balita City Hall. Yari ang countdown sa report ni Action Art Tayhopon sa Bacolod City Government Center. Action Art. Good morning, Action Rex. Ginklaro ni Dr. Chris Urungon, Deputy for Medical and Data Analysis ang Emergency Operations Center nga sa parabuton pa nga Domingo patigayono ng aktual nga vaccination sang Corazon Locsin Montalbano Memorial Regional Hospital kag Riverside Medical Center. Suno kay Surungon, ginatagan sang DOH ang 5 kaadlaw ang 2 ka mga hospital agud tapuson ang mga aktibidad umpisa Marso 7 tubtob Marso 11. Dugang pa ni Surungon Action Rex sa tion nga hindi maubos ang mga hospital ang pagbakuna sang ila lokasyon nga Sinovac vaccine. Ini ang ila igabalik sa EOC kag natala na naman nga igahatag sa iban pang mga hospital nga mayara na sang nasumiter nga mga listahan sang ila mga medical workers bilang substitution. Ang Sinovac vaccine nga nabaton sang syudad kahapon nga daw ang ginpahamtang sa centralized cold room sang annex building sa NGC antes siga turnover sa 2 ka mga hospital nga nalakip sa priority list. Ang total nga doses nga nabot is 6,300 doses. Para lang Dok sa hospital. Bali indicated na siya sa aton nga level 3 COVID facility. Amo ng Corazon Locsin kag ang Riverside Medical Center. O galing hindi tanan ina nga doses i-avail sa Corazon Locsin kag Riverside Medical Center. That's why makadto kita sa ginatawag naton nga quick substitution list. So ang quick substitution list amo na ang 5 ka hospital ta diri sa syudad
No, so ang 5 ng ospital nag-meeting na sa ila sang ligad nga inadlaw para makapreparar sila kung pila kabilog ang mapabakuna sa ilang mga nurses, ilang mga healthcare workers. Once makapos ang listahan nila, makadto kita sa City Health Office. Then pagkatapos sila kung wala na may mapabakuna ng healthcare workers, manao kita sa dason nga prioritization amo ng indigent population. Ang subong niya ato nga bakuna ara sa centralized cold room nato dira sa may annex building. Amo na siyang tupad sa ato nga CDRMO. Pero ang inyo nga makita nga cold room, that's a temporary makeshift lang anay kay ginaobra pa ang aton nga state-of-the-art cold room nga maga-welcome sa 650,000 doses nga gi-pre-order ni Mayor Bing nga AstraZeneca. Ang Riverside Medical Center karon sa hapon mas-simulation exercise sila, masugod sila bakuna sa Domingo. So, hindi na pagkahiwato ng Sa ila hospital mismo. Kaya kada hospital, nag-set up man sila sa mga vaccination center, may mga vaccinators man sila, kag dito man sila makandak sa ilang vaccination rollout. Ang Corazon Locsin, masugod man sa March 7, kaya muna ang mandato sa ato nga Department of Health na dapat maumpisa sila sa March 7 kag tapuson nila sa 5 kadlaw. So March 7 to March 11. After March 11, ang hindi nila magamit nga bakuna, ila na ibalik sa ato sa central storage kag mangita kita sang substitution nga health. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang kaaksyon nyo, Aksyon Artay Hupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Action Reports, first portion. Salamat kid Action Artay Hupon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Standby anay kay matagta pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo dugay-dugay sa report na ni Action Alvin Graba sa patrol pagkatapos lang sini. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadang pilihan padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karuntag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon Aksyon Radyo
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sinsan ang mga kahintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalaknan. Matasin pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna.
Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 5:49 aton oras diri sa pagpangalagad sa Aksyon Reports First Portion. Malang pagpamati kay Krishna Hover, no? Kag kay Louis Sanchez, linya una kapadi, good morning ba? Ayos, sige. Kay Miles Marter, may lang pagpamati, Miles. And Sheila Lagos, good morning man. Kag kay Esman Torinia, good morning. Kay Roy Baladhay, good morning. And sa iban pa naton nga mga tagpalamati. Kantuan tanay si Aksyon Alvin Graba, balita sa patrol. Balita sa patrol. Hibaloon tabing mga naka-record sa Kapulisanta kag sa mga hospitals nato, no? Yaring balita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. John Rex arestado ning 66 anyos nga lalaki matapos kaginserbihan sang mandamiento di aresto sa mga kapulisan sa barangay Sumag diri sa syudad sang Bacolod. Arestado ining si Oscar Clemen, residente sang amuman nga lugar. Sunod diri kay Police Major Richie Gohe, si Clemen ang ginaresto by virtue sang warrant of arrest for reckless imprudence resulting to homicide. 60,000 pesos ang piyansa para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Samtang sa Police Station number 5 Aksyon Expresso man sa custodial facility, ining si Bernie Puentebella, 43 anyos, residente ni isang Puruka, Kabugwason, Barangay Mansilingan. Din ining si Puentebella ang nasipalatan sa mga police operatives along Bakyas, Unuarville, Barangay Mansilingan. Natigayon nga ginserbi sa iya ining mandamiento di aresto para naman sa kasong violation sang Section 5 kag Section 11 sang RA 9165, meaning violation ini pagbaligya kag ang paghupot sang illegal nga droga. Ang warrant of arrest ang ginisyu man ni Judge 3. Dali nga kayo nautod siya na lang gurong iya sining communication sa iluanta sa sapyak nga komunikasyon si Aksyon Alvin Graba, reporting live sa patrol, no, sa mga recorded nga blatter entry kagiban pang mga balita. We have Aksyon Alvin Graba, balikan to si Aksyon Alvin. Aksyon Rex si Clemens ang detenido na karon sa custodial facility sa police station number 5 matapos ipapanaugan sa mandamiento di aresto gikan sa korte. Report sang patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Reports, first portion. Thank you. Salamat kid Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa patrol. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53 ang aton oras. Sa mga kaaksyon tabla daw ginakabalakan gid nila ang bag-ong coronavirus variant niho nga sang damlag lang na detect diri sa pungsod Pilipinas nga daw matamat siyang nagalapta, no? Nagalapta sa iban nga bahin sang pungsod sang Pilipinas.
based diri sa report sang Department of Health. Ano naman ini? Way pa matapos ang coronavirus, ang COVID-19, may bag-o na naman nga nagasalyada, no? Sunod diri sa kay Dr. John Wong sang Department of Health, ang isa sa mga ebidensya nila kung nga nagpadayon karon nga lapta ining bago nga variant nga na-detect ini kag kamayuntang nga mauntat na ini, no? Amuning problema sa tanan mo. Ti galing kay ginatinguan pa nila nga ma-check kung ano ginang ginkabangdan sining bag-o nga COVID-19. Ambot kun palarihas lang ini sang nabatyagan kag ang mga sintomas bla kun palarihas lang ini, no? Ti sunod diri kay Wong nga ang pungsod karon kinanglan sang more samples, no? Gikan sa tanan nga mga regions nga accurate sa pagdeterminar sa sining bag-o nga variants mga kaakson. Ang madamo nga transmissible amo ang United Kingdom kag South Africa variants as well as to coronavirus mutations ang na-detect diri sa Pilipinas, ilabi na sa karon nga ginpaydalom na sa Philippine Genome Center ang ining mga samples nga nakuha mga kaakson, no? Gikan sa mga positive nga mga pasyente. Ang DOH, ang Department of Health, ang naka-record na sang kapin 52 ka mga kaso sa sining South African variant mga kaakson. 52 damo nagli, no? Kag 41 naman ka mga kaso ang na-record sa Metro Manila. Base ni sa palayag sang Okta Research Group nga kung din ang ining kaso suno sa report nga daw amat-amat nga nagasaka sa area sang capital or national capital region o kon NCR, no? Kaya mo maning talulupang doon kag ginatutukan karon sang Department of Health, no? Ang ining kaso sang panibag-o nga corona virus mga kaakson. Action Reports, first portion. Ay kabudlay kung kaisa kabudlay gid katama, no? Nga magamusin ni ti kabayontang hindi na ni magdamo pa. Kabayonta nga lang na siya asta, no? Kag hindi na maglapta pa ang ining bag-o nga variant sang coronavirus. May lang nga pagpamati kay Rico de los Santos. Good morning lang. Kag kay Russell Gomez. May lang nga pag-monitora kay Russell Gomez. Kag kay Madam Elizabeth Malaka Gamala. Good morning lang. Please greet lang my twin grandsons. Kay Rai Miguel and Rai Antonio Puerto. Advance 13th birthday tomorrow. Buwas na nigli mga kaakson. Birthday. Sang kapid, no? Ayo, salamat gid ang panamyawlin sa kay Lola Elizabeth Malaka Gamala. May lang nga pagpamati dra sa kay Madam Elizabeth Malaka Gamala kag sa bugos nga pamilya sini, no? Kay Kent Bulaka Wanesa, good morning lang. Mayong aga kag kay Banoy Bahande, no? May lang nga pag-monitor Banoy Bahande. Ay puwerte. Sige. Ang iban karon nga topiko ta ining parte sa nagpadala sa mga sulat diri sa mga negosyante sa Bacolod kag iban nga portion sang probinsya pagkarunan tani kay actually gina-imbestigahan na ni sang Philippine Army kag may reaksyon na diri gani si Colonel Samson sang 303rd kag mismo sang kapulisan sa syudad sang Kabangkalan. Check naton ini kung nagdangat na sa ilay talupangod ining paglapta sining mga sulat nga naga-demanda kag nagapakilala kuno nga mga NPA ni pero pitiksinta sang gin-verify sang mga hubon sang kapulisan kag Philippine Army nga mga fake ini nga klase
sang sulat mga kaaksyon daw demand letter kunong nagapakilala nga NPA kami, bayad kamo revolutionary tax ay purty Action reports. Sige, kaya lang alang na ta mga kaaksyon diri sa aton sini nga pagpangalagad, standby na sa aksyon balitang bayan numero 1, igasunod na sa dili gilamang Madugay, upod na kay aksyon Boy Duran kag aksyon Eden Aboso. Salamat gid sa inyo sini nga pagpakigubod. Kita-kits kita sa second portion sa aksyon report sa dili gilamang Madugay. Upod kay aksyon Fred Salanga, sa ngalan ni aksyon Fred Salanga, ako ang inyo sini ka-aksyon sa kanginan aksyon Rex kantong mayong aga sa Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcast